Mahal kong Maria Clara. Hi, si Jana Malakakili. Anak ko, hindi ka ba nagsasawa sa kabasa ng mga lilat ng gustong iban? Hindi po, Papa. Pwede akong mabuhay na ito lamang ang aking mga binabasa. Pagkat ang mga liham mo sa akin ay nagsisilbing tinapay sa aking puso't kaluluwa. Kailan kaya siya babalik? Anak ko, hindi sana mabibigla sa akin ibang ulit. Hindi po, Papa. Si Ibarra, babalik ko ng Pilipinas. Talaga? Apo, para magising naman ako sa matangos sa panaginip na ito. Pabalik. Oo anak, hindi ko nagawin. Ako po, Papa. Parang mas masaya pa sa mga ibong nagsisikintahan tuwing umaga. Oo anak, sa darating na linggo, madahan ba ako ng salo-salo para sa kanyang pagbalik? Oo anak, huwag ka malungkot. Hindi po ako nalulungkot, Papa. Ito po ay dulot ng aking labis na kasiyahan. Nakapagtintay na po ako ng 7 taon. Ano pa kaya ang 7 araw? Oo anak, nataya rin ako sa inyong dalawa. Kung man talaga ang mga Indio, napatunayan nila na paglilipod sa Diego ng 20 taon. Wala silang modo at nakakakwitin. Ang kasalanan na nga, hindi pa marunong mga magsalo. Pagdadaman mo, sa bahay tayo ng mga Indio. Eh ano naman, totoo yung sinasabi. Gandang araw. Isinalaki lang kung ipakilala sa inyo, ang anak ng mga ba ako ng kaibigan. Dito sa Marimar. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magregapan ko isang mataling na kaibigan ng aking ama. Isang mataling na kaibigan ng aking ama. Hindi ako din. Sarili ko yung sinabi. At nagkakamali ko dyan. Hindi ko lang kaibigan ang iyong anak. Ang kauman dito. Ikaw ang isang ng friend ba? Oo nga po, hindi ko ay nakakapit. Ikaw yung friend ba? Ikaw ang gawa ko. Tama ng pag-uusap. Lahat ba na kami? Hindi ko naman sa kanyang gago. Hindi mo lang lalo ng mga babae. Magandang umaga po. Ako po tinutuway lamang. Ay, ano ba? Ganyan ba tao magtrato sa isang mistisang ginoo? Bulag ka ba? Hindi ako bulat. Nakatulayan ko din ang akin. Nagwanan sa pag-aarawin ko sa kanya. Ay, alam ko maganda mo, pero hindi ibig sabihin na pwede mo ng binyaga ng mga hali sayang. Padre Damaso, sige, ikaw na mampuli. Sige na, Padre. Tuloy mo lang ito kung hindi yan. Ikaw na nangangapat. Pero Padre, ikaw na dapat dito. Mas malapit ka sa pamilyang Santiago. Sige, huwag ka nang mahiya. Pero ikaw ang nakatira sa bayan ito. Ay, ayaw ko na nga ako na naman. Ibarra, kailan ka ba pumunta ng Europa? Siguro, nakalimutan naman ang tungkol sa ating bansa. Sa totoo lang, ako po ang nakalimutan ng ating bansa. Tagal ko lang hindi nakakatanggap ng balita at hindi ko alam kung paano namatay ang aking ama. Ano naman pinakamagandang lugar ang nabisita mo? Pinag-aralan ko ang bawat bansa at nalaman kong may pagkakapareho lamang ang sistema ng kanilang kabuhayan, politiko at relihiyon. At nalaman ko rin na ang pagkaalipin ay ang nagdidikta sa isang bansa pag Yan lamang ang nalaman mo? Sinasayang mo lang ang pera mo pag pumunta sa mga walang kwentang lugar. Kung tatanong yan sa bata, maaari ang maulaan. mauuna na po ako. Hindi ako papayag. Parating na si Maria Clara. Pupuntahan ko na lamang po siya bukas ng umaga at sabihin niya na po yun sa kanya. Kita nyo? Kita nyo? Ganyan ang mga ugali kapag nag-aral ka sa Europa. Kung ang hawak mo ang gobyerno, ipapapawal ko pumunta sa Europa.
namatay. 7 taon akong nawala at wala man lang masyadong nagbago rito. Nakakalungkot. Binata, kaibigan ako ng iyong ama. Mukhang kilala niyo ang aking ama. Pwede ko bang malaman kung paano siya namatay? Hindi mo alam. Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko din po alam. Wala bang nakapagsabi sa'yo na namatay siya sa bilangguan? Sinong namatay si Bilangguan? Ang iyong ama. Nako, baka nagkakamali ho kayo. Sigurado ho bang kilala niyo ang aking ama? Hindi ba't sabi mo ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Bakit siya namatay sa Bilangguan? Kahit marangal ang iyong ama, nagkaroon siya ng mga kaaway. Merong isang alteryero na umahabol sa mga asar sa kanya. Sa kasamaang palad, namatay ang alteryero dahil sa mga kaaway niya na pagbintangan ng iyong ama. At doon na siya namatay sa bilangguan. Bakit ngayon ko lamang ito nalaman? Nakikiramay ako. Crisostomo. Mahal kong Crisostomo. Sa dinami-dami ng babaeng hindi nakilala sa iba't ibang bansa, hindi mo ba ako nakalimutan? Kakalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan na limutin ka. Lagi din kitang naiisip. Kahit na ipilit kong alisin ka sa aking isipan ay hindi ko magawa. Naalala ko yung panahon na nag-away tayo. Naalala mo ba na panahon na nagalit ka? Dahil nilagyan mo ako ng koronang bulaklak sa aking ulo, pero kinuha yun ng iyong ina para gawing gogo. At umiyak ka nun at tumawa ko kaya nagalit ka sa akin. Nung hinatid mo ko sa amin, nilagyan ko ng dahong corona ang inyong ulo. Kaya nung natuwa ka sa akin at nagpakita ulit tayo. May papakita ko sa iyo. Ito ang mga dahong inilagay mo sa ibabaw ng ulo ko. Tinagong niyo pala yan. Siguro ngayon napaka-importante ko siya. Ako nga tatandaan ko pa yung mga liham na ipinadala mo sa akin bago pa umalis. Sinabi mo doon, mahal kong Maria Clara. Sinalulungkot kong ako'y liliham mo. Nawawalan ka na ba ng gana sa akin? Pasensya ka na mahal ko. Dahil sa iyo nakalimutan kong aking tungkulin. Kailangan kong puntahan ang puntod ng aking ama. Ganun ba? Dalhin mo ito sa puntod ng iyong ama. Mag-iingat ka. Mag-iingat ako, mahal ko. Itong taon nga kami hindi nagkita, pero hindi niya man lang pinatagal ng kahit 7 minuto ang aming pag-uusap. Maria Clara, umiyak ka ba? Hindi po, Padre. O, Padre Damaso, nandito pa tayo. Santiago, kailangan natin mag-usap sa loob ng iyong opisina. O, sige. Mauna na kami sa iyo. Hindi po, Padre. Nariyan ang puntod ng iyong ama sa likod ng malaking krus, senyor. Naalala ko, nandito iyon, pero nasira na ang lupa. Nasaan yung puntod na may masang krus? Nakatulad nito. May mga bulaklak na tumutubo doon. Yung sinunog ko? Sinunog? Bakit? Inutos lang yun ng padre. Ano? Ginawa mo yun? Huwag kayong magalit, senyor, dahil hindi ko naman inilibing ang patay sa bibig ng Ichik. Buti naman ang di mo yung ginawa. Umuulan kasi noon, kaya tinapon ko na lang sa ilog. Ano? Napakalaki mong inutil! Leche! Walang hiya ka! Ano karapatan mong gawin yun sa aking ama? Iwan mo ako! Wala akong magpakulong sa kanya! Hindi iyon! Inilipat mo na sa ibang sementeryo! Ano? Hindi ako ang gumawa nun! Kung hindi ikaw, sino? Walang iba kundi si Padre Damaso! Dapat kainin ng mga anak ay kilain na ng asawa ko. Inubos niya lahat, wala siyang tinira.
Inay! Ang anak ko! Huwag kayong matakot, inay. Buti na lang at nakaligtas ka! Bakit nga pala nasa simbahan si Crispin? Pinagbintangan po siyang nagnakaw ng 2 onsa. Nagnakaw? Mabait si Crispin! Hindi porke mahirap tayo ay tayo na dapat ang pagbibintangan! Inay, paano kaya kung kausapin ko yung anak ni Don Rafael Ibarra para matulungan tayo? Ayoko na maging sakristan. Magiging pastola lang ako ng Bakat Kalabaw. Paglaki ko, hihingi ako kay Ibarra ng lupa. Pag-aaralin din natin si Crispin sa Maynila. Aahon din tayo sa hirap, inay. Oo! Oo, anak! Saan mo ito maaaring inagay? Kahit saan? Nakita mo ba si Crispin? Ah, si Crispin? Nandito siya kanina pero tumama siya kasama ang kanyang mga ninakaw. Papunta na siguro sa bahay mo ang mga gwardya. Ngunit hanapin mo na ang mga anak mo. Palibhasa kasi barong-bato ang kanilang ama. Huwag kang iiyak dito. Umiyak ka sa labas. Sabihin mo ang totoo sa amin at kung hindi, itatali ka namin sa puno at babarilin ka namin. Ikaw ang ina ng mga magnanakaw. Magnanakaw? Asan ang ninakaw ng anak mo? Hindi magnanakaw ang aking mga anak kahit sila'y nagugutom. Hindi porke mahirap kami na agad ang pagbibintangan. Sumama ka sa amin. Ah! Bitawan niyo ako! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Nasaan kayo? Crispin! Basilio! Crispin! Nasaan kayo? Ito! Ito yung damit ni Basilio! Hindi! Hindi ito maaari! Crispin! Basilio! Hindi ito maaari! Mga anak ko! Ang mga anak ko! Nasaan kayo? Nasaan kayo? Nasaan kayo? Tulong! Nasaan kayo? Kumain lang po kayo, Teniente at Padre Salvi. Salamat at tinanggap niyong aking alok sa munting salo-salo. Ibarra, nabalitaan mo ba yung tungkol sa kriminal na umatake kay Padre Damaso kahapon? Ano? Kriminal? Yung umatake kay Padre Damaso kahapon? Natake si Padre Damaso? Oo, nagpapahinga pa rin siya sa kanyang kama. Ang sinasabing gumawa nun ay si Elias. Sino? Si Elias? Nagkakamali po siguro kayo. Sino? Si Elias, yung kasama nating namamangka kahapon? Kasama niyo siya kahapon? Malaking katangahan ang ginawa niyo. Mabutit hindi sila nasaktan. Pakainin natin siya. Sisa ang pangalan niya, hindi ba? Yan yung ina ng lalaking pinagbibintangan na magnanakaw. Na ngayon hindi pa rin niya mahanap ang kanyang mga anak. Kawawa naman siya. Sige, Crisostomo ko. Ako aalis na at sasamahan ko aking mga kaibigan. At maliligo na rin ako. Sige, mahal ko. Maligo ka ng mabuti. Mauna na po. Sige, sige. Kailangan ko na ding umalis. Sir Ibarra, may bisita po kayo. Papasukin mo. Bisita po kayo pumasok? Elias, siligtas mo ang buhay ko noon, kaya ililigtas ko rin ang sa iyo. Pero kakanghating pa lamang nababayaran kong utang sa'yo. Magsalita ka. Sir, ba? Ako lang sasabihin ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Alam kong gusto ka nila. Pero hindi tayo mamahalin. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Ikaw ang iniisip ko. Anong ibig mong sabihin? Parang sa nakaraan, ngayon ko na yung kamay ko yung mga kaaway. Kilala mo mga kaaway ko? Wala kong isa, kung mukha kalimutan ng sinabi ko, ligtas mo yung sarili para sa kapanapan ng salita. Kaya ulit tayo magkikita, Elia.
Kailan mo gusto, gagawin ko lahat para iligtas ka. Ganun din ako, Elia. Ikaw niyo na pagtrabaho ang sa sermon? Abay, oo naman. Paano mo nasabi? Hindi niyo ba napapansin si Padre Damaso? Na kapag siya'y sumisigaw at nagdadabaw, siya'y tumataba. May pinag-uusapan ba kayo kanina? Ituloy niyo. Ibanggit na kasi sa inyo nag-aaral na magpatayo ng mga nalang. Doon, wala kasi akong alam sa arkitektura. Sa pagpapatayo kasi ng paaralan, kailangan natin ng mga biyasa. Biyasa? Wala na talaga mas tatanga sa mga Indyo. Di ba sila maalam magtayo ng 4 na haligi at kapirasong bubong? Ano ba bang kailangan sa isang paaralan? Ganda mo talaga, mahal ko. Ang aking kagandahan ay parang walang kuba sa aming mundo. Alam mo kasi ang mga Indyo, pag napag-aral sila, meron na silang titulo. Tapos babalik sila sa Europa para salanin lang ang pera. Bahala na ang Panginoon sa kanila. Manahimik ka! Alam mo, Padre, ang bibig mo ay punong-puno ng kabanalan, pero ang puso mo ay puno ng kasamaan. Nagsasabi lang. Manahimik ka! Huwag kang lalapit! Ibarra, kumalma ka! Hindi mo man lang binigyan respeto ang aking ama. Hindi ko dudungisan ang aking kamay. Manahimik ka, Padre. Wala nga nang ginawang tama. Dahil sa nangyaring kaguluhan, nagkaroon ng hidwaan sina Padre Damaso at Ibarra na nagdulot ng kanyang pagka-eskomulgado. Simula noon, nahirapan siyang makalapit kay Maria Clara at mabawi ang kanyang reputasyon sa mata ng tao. Samantala, sa dumating na kapistahan ay nagkaroon ng kaguluhan na nag-ipit kay Ibarra na nagsanhi lalo ng kanyang pagkakasira. Nagdulot din ito ng kasakitan kay Maria Clara na naging tulay upang magkita sila ng mag-asawang De Espadaña at pamangkin na si Linares. Samantalang si Ibarra ay nakilala si Lucas na nagpakana sa pag-aalsa at sabihing si Ginoong Ibarra ang may gawa na nagdulot ng kanyang pagkakakulong na naging sanhi ng pag-udyok sa kanyang magagandang hangarin sa Pilipinas. Ngunit si Elias na may sama ng loob sa kanya dahil ng kanyang ninuno ay minsan niya na ding nailigtas kaya tumanaw ng utang na loob. Bilang kapalit, sinagip at pinamulat kay Ibarra ang sitwasyon ng Pilipinas. Ngunit sa kasamaang palad ay napatay siya sa lawa upang mailigtas si Ibarra. Dahil sa mga nangyari, napilitang ipakasal si Maria Clara kay Linares na kalaunan ay pumanaw ng dahil sa sakit at nagpasya na lamang si Maria Clara na pumasok sa kumbento upang magmadre at kalaunan ay napagsamantalahan ni Padre Salvi. Simula noon, wala nang naging malinaw na balita sa kanila. Isang pikit ko lang, kapiling na kitang umindak sa dilim, at isang halik mo lang at kulay bulaklak ng aking daigdig. O walang hanggang palaisipan at ikaw lang na ang may pakana. Pag-ibig mo lang talaga ang pag-ibig.